So, hindi siya halatang maalon. Pero ang nangyayari kasi, andito ako sa left side ng cruise or ng shape. Tapos yung alon nasa kabila, which is right side. So, ito yung cruise shape. Dito sa side na to, sa right side, pupunta yung alon, dadaan sa ilalim ng, sa right side ng barko. So, ang nangyayari, gumaganon yung barko. Ganyan. Ayun. Kapag nasa loob ka ng cabin, nasa interior kami, wala kaming balcony, so wala kaming view ng dagat. So, kapag nasa loob ka lang ng room, ramdam mo talaga yung pag-wave ng barko. Kaya, dito na ako sa labas. So, itong labas na to, may outdoor pool siya. So, bukas talaga siya. May air na pumapasok. Tapos, meron siyang glass door sa gate for security, of course. Tapos, dyan ka may access sa view ng dagat. So, one of the freebies sa Royal Caribbean Invasion of the Sea is yung free ice cream. Ayan siya. So, malapit lang sa akin yung nagbibigay ng ice cream, which is andun sa likod ng stairs. Ayan. So, ang sabi daw, kapag nahihilo ka raw, pumesto ka lang sa deck or kung saan yung may open space ng barko, kung saan may access sa air at may tanaw sa dagat, and then dagdagan mo raw ng ice cream o kaya ginger. So dahil wala akong access sa ginger, meron akong access sa ice cream, so okay naman. So babalik na ako sa cabin. Ito yung meron siyang indoor pool dito. Yan. Ito yung indoor pool. So, yan, may bubong siya sa taas. Yung indoor pool, medyo malamig yung tubig. Tapos, meron siyang parang sauna in both sides. Medyo warm yung water dun. As at the same time, meron pa ring view ng dagat. Pero ang pinaka-favorite kong tambayan dito is yung solarium, which is diretso lang doon sa towards ng harapan ng ship. Tapos dito, pwede kang manghiram ng towel, saka itong blanket. Ibibigay mo lang yung SeaPass mo. So yung SeaPass is yung parang card na provided pag pasok mo sa cruise ship. So you have to return it or otherwise i-charge yung card mo, which is ito, ng $25 each yata. USD, $25 USD. Thank you. Hello. Hi, I'm just gonna return the blanket. Yes, no problem. Right up in the bin. No worries. Thank you. Mainit na sa labas. Yan, naka-jacket ako. Malamig kasi kanina. Pero since tanghali na, it's 1 PM na, mainit na sa araw. Ito yung loob. So, meron siyang 16th floor. Meron siyang 6 na elevator. Pero may nasa 13th floor kami. So, normally, hindi na ako mag-waste ng time kung may hagdan naman. So, each floor, marami siyang composed of arts inside sa cruise ship. So, hindi naman siya masyado nakakilito kasi every time nag-book ka, every take, meron siyang guide kung saan compose yung mga room numbers. May housekeeping dito everyday. Sa'yo na lang kung gusto mo magpa-housekeeping or hindi. Pero by default,
pinapalitan talaga nila lahat, like yung bed, yung mga back towels, nire-replenish yung mga bagay-bagay sa loob ng cabin mo. So, makikita mo naman kapag maalon, halos lahat ng area may handrails. So, ito yung cabin namin. So, para makapasok ka sa cabin, like this one, may binibigay na SeaPass card. Tapos, yun yung gagamitin mo pang pasok. Previously, wala akong lanyard. So, kung mag-cruise ship ka, I recommend na bumili ka ng lanyard. Kasi sa bawat kilos mo, kailangan mo mag-insert ng SeaPass card. With any hotel, you have to insert it para ma-activate yung ilaw. Pero yung TV, may provided siyang TV. So, yung TV hindi siya talaga nag-off. So, yan yung bed namin, which is hindi maayos. Tapos, previously, bumili ako ng mga gamit na kailangan ko sa cruise ship. At gamit na gamit ko talaga siya. So, very good that I did. So, another important thing is, ganito yung saksakan sa mga hotel. So, meron siyang ganitong saksakan, which is compatible naman sa saksakan natin sa Philippines. Tapos, meron din siyang ganito. So, bumili ako nun specifically for this one. Ngayon, ang gamit ko kasi sa mga device ko is AU. So, kapag Australian type, yung Australian type kasi ganito siya. So, hindi siya compatible dito. Pero sa Philippines, okay siya. So, ayan, yung travel adapter ko. Bawal dito ang extension cable. Pero yung ganitong adapter, pwede. Tapos, another thing na binili ko is yung mga magnet, hook magnets. So, ganyan lang siya. So, lahat ng paligid nito is composed of, metal. So, namamagnet talaga siya. Bubong. Even tong door ng toilet. Yung door namin. Yan. Ceiling. So, namamagnet siya. So, very helpful talaga tong magnet hook. Kasi as you can see, very minimal yung pwede mong sabitan. Siguro ito lang yung sabitan na available. Saka this one. And this one. Another tip ko is, pagdating mo sa cruise ship, sorry, medyo yung gamit. Pagdating mo sa cruise ship is, i-organize mo na yung mga damit, i-hang yung mga clothes. Tapos, nagdala din ako nito. Yan. So, ginagamit ko yan kapag mag-hang ng bathing suit, maglalaban ng medyas, ganyan. Kasi medyo maraming beses kami gumagamit ng medyas kapag mag-i-sports, medyas. Pagka alis, pupunta sa port, medyas ulit. So, ayun. Naglalaba ako nun. Ayaw mag-cruise. So, medyo wavy ngayon. Kaya unting hindi mag-close. Ayan. So, ito. Okay. Tapos dito sa interior ng Evasion of the Sea or kahit sa Royal Caribbean, meron siyang malaking TV. Yan, sharp. Malaki siyang TV. Tapos ang ginagawa nila is kung ano yung actual video footage siya sa labas. So, malalaman mo kung anong weather meron sa labas. So, when it comes naman sa schedule sa cruise ship, meron namang provided mga activities na available dito, particularly yung dining, maraming options to eat. Yun, inclusive sa binayaran mo.
So, para updated ka sa mga schedule sa cruise ship, so, bagong updated na to. So, medyo personalized siya. Just like with, ewan ko, hindi ko alam pero kasi ang nire-recognize nila lagi is yung first name. May nagkataon, may yung first name ko is MA. Meron akong second name, hindi nila yun nagagamit. So, ganyan ka-weird yung name. Pero personalized yung screen. Tapos may provided na time, tapos day and date. Tapos maraming options. So, sa home, ayan yung home. Ayan yung homepage. Safety information. So, for safety information, mayroong information kung paano yung tutorial for jacket, emergency horn, saka assembly station, which is same videos na kailangan mo panoorin bago ka umakyat ng cruise ship. Mandatory. So, meron din siyang provided na live TV. So, Royal Entertainment, dyan mo makikita yung kung ano meron going on within the cruise ship. Tapos dyan din inaano kapag may mga announcement, ganyan. So another thing na favorite ko rin sa live TV is yung Cruise Compass. So okay. So, sa Cruise Compass naman, sineset niya lahat ng schedule na meron within the day. So, merong provided time, meron din kung ano yung temperature outside. Tapos, meron ka ring access sa phone mo kung gusto mo. So, kailangan mo lang ano yung QR code. So, meron entertainment. So, lahat yan, covered yan ng binayaran mo. At so yung time, kung ano meron doon, kung saan yung location. So may mga pag-games, may karaoke, adult karaoke. Tapos meron ding, bukod sa entertainment, meron ding activities. Check natin yung susunod. Yan, meron din mga pa-bingo cards. Pero may bayad. Siyempre, bibili mo yung per bingo card. Yan, kung gusto mo ng live music, entertainment. Yung Expectra, pumunta kami dyan. So, okay naman siya. Very futuristic. Siguro yun yung right term doon. Sa karaoke, ang problema kasi sa karaoke is sa tapat ka ng stage. So, kapag sa tapat ka ng stage, nakakakaba. Kasi nasa harap ka talaga ng maraming tao. Pero, ewan ko, napaka-open-minded lahat ng mga nanonood dun. Kasi kung ano-ano talaga yung mga boses na maririnig mo. So, meron din silang schedule for spa, fitness, and shops. So, syempre, may mga bayad yan. Yung spa, fitness, and shop. Another thing na meron din sa TV, which is yung bagong updated ngayon sa TV na to, is yung video on board. So, yung video on board, ideally, is pwede mo, mga movie siya, na pwede mo panoorin, pero rerentahan mo siya. So, for example, animated. So, ayan. Under the Boardwalk. Yan o. May fish off for $11.99. Return. Ayan. So, ship information. Andyan yung mga breakfast. Kung ano yung
Yung breakfast dito is libre yung room service. Pero besides breakfast na continental, the rest is may service fee na, which is $7.99 US. So, some information. Basic information. Yan. Alright. Tapos, another option na meron dito is yung account. So, yung account is, doon mo makikita kung ano yung mga outstanding charges na meron ka sa account. Kung magpipay ka kung hindi ka gagamit ng credit card, what normally happens is, i-accumulate nila. Saan napunta? Yan. I-accumulate nila yung charges mo from the day. Andyan yung definition. Yung date and yung prices. So, from the time that we started, which is 29th of January, until today, which is 6th of February, ano yan? Onboard tax credit. Okay. So, meron na kaming bill na $103.31. Yep. Yung sa akin kasi is refundable siya. Kasi direct siya sa credit card. I mean, not refundable. I mean, wala kong kailangang asikasuhin pagtapos ng cruise ship dahil automatic siyang nagcha-charge sa credit card.